Janet Ahok, Rosalie Sanico, At si Jerens Galario. Jerens Kilario. Si Jerens po ako siya magpa-implement sa ano. Kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. So, nung unang sa ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang lima bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka ano, si Ma'am Merto. Silang tatlo kasi ang parati mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Ma'am Merto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas, itong lima, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang ano sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor. Doktor sa ano, Doctor of Education. I see. Superintendent sa DepEd. Superintendent. Okay po. So, si J. Renz, ang Diyos, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Mr. Advisor sa Diyos o consultant. Oh, sir. Kasi sa kanya mo kayo nagtatanong. Oh, sir. Sino pa isa? Si Karen Sanico Senior. Karin Sanico. Anong Karin? Senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karin? Opo. Oh. Ikaw ang Karin. Yung may isa pang Sanico na sinasabi pangalan. Rosalie. Rosalie. Misis mo. Okay. Mr. Okay, Chair, continue. salamat kaayo Mr. Chair. Sa punto pong ito, Mr. Chair, dun sa... Pangalawa, yung isang Jeng, ewan ko lang pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. pinakasa Okay, daw. tapos anong nangyari? May isang pang sasakyan sa ano sa bayanihan sa bayan namin sa bundok namin yung black van na itom sa black van. Maitim. Black van na itim. Oo. Black May van sasakyan na itim. Black van na itim. Black van na yan. Wala namang black van na puti, ano po, Mr. Chair? Sige po, Jeng, Then, yung black van, ano nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa Bakit, tuwing Jeng? Ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yon. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Taro kasi parati sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasasagan ng trainee, pagsimula ng trainee, sabi nila Pagsimula yun ng training? trainee. Nagsisimula ng training, sabi Training para saan? Soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sanduko po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po nung 2018? 2019 po, 2020, pagsimula po ng training namin. 2019. Soldier of God, sino doon yung God? Si Jerens Kilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of J. Renz Kilario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sandali, Jing, sandali lang. Administrative announcement lang, may pagkain na kayo dyan. This is a working lunch.
tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jing. Doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa bundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa bundok sa iba pagkuha sa grupo ilang gikuha ag simpatiya na maghimo og mga private soldier kay mag-promote man og sundalo kanang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundok kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mo ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para kuno pagdepensa og nay mosulong na mga sundalo pod sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level libutang agamong mga leader sa bundok uban. Kay dili man sila maka-hold og unsa ilang buhaton. So, sa pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen? No? Oo. Para hindi maka-impluensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo ang pagduma ni Rosalina Tarok kay dili ko no kay mamuhawid og kwarta. Yun sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera, manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O diha ma'am nabati na ako na to itong time na lagi na ilan ang kuha na magsugod nagtraini kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagdak sa kadaghanan kay ila pong di paningkamutan na ma-turn over ang pagduma ni Mama Nina ni Senior Aguila. So, nagbadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisik sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa Paxol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate
Pero sa pinapalabas po, kapag hindi pa mapayag, kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo Sige po. ng Agila. So, tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun Opo, sa ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, Oo. kayong mga soldiers of God, Si, na po ma'am, yung Agila. yung Agila. May label po kasi may sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyom, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po ma'am. Ang pinakamababa, Fetus? Opo. Bakit Fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang Fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko ma'am, 5 sila 5 sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior,